Masaya na naman po tayo ngayon sapagkat mayroon po tayong parapol na naman. Yehey! Sa kagandahang loob po ng Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers. At mayroon po tayong makakapanayam ngayon na award. Nagpupugay po Dodong Alan Afable Obrero. Samahan niyo po hanggang alas 5 ngayong hapon. At nasa linya na natin ang ating magiging panauhin sa hapong ito. Isa pong professor at Master of Arts in Education. Licensed professional teacher po ito. At isang awardee po ng Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achiever. Nasa linya natin si Professor Ron Bidia ng... Ay siya nga pala may-ari ng Illustratio Social Media Consultancy Services. Kung hindi ako nagkakamali, ano ho, tama ba yung pagkakabigkas ko? Maayong hapon, magandang hapon po. Professor Ron Bidia, good afternoon. Live po kayo ngayon dito sa Media House Express sa Bistag in Action. Good afternoon po, Prof. Good afternoon po, Sir Dodong. Hey, good afternoon sa ating mga viewers po. Oh, taga saan ang mga Bidia, Sir Professor Ron? Ang mga bidiya po ay meron sa Iloilo. Iloilo. Sa Bicol, opo. Oh, daw sa Waay lang. Paano may ginabatyag? Ano ho, Iloilo at Bicol. Saan sa Bicol? Sa Legazpi po. Legazpi. Okay. Ako'y lahi rin akong Bicolano eh. Kaya lahing Waray, lahing Cebuano, lahing Bicolano. Hindi lang ako lahing Amerikano. Okay, Prof, ang pagkakaalam natin, isa po kayo sa awardee ng Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers. Anong kategorya po to, Prof? Sa social media agency po. Most outstanding social media agency. Wow, di pala magkakalayo yung ating kaharian. Ano ho? Yes po. Yes, at kasama ka ba doon sa bibigyan ng award sa Hexagon? Opo, sa September 8 po. Ay, congrats in advance at siyempre papasalamat po tayo kay Nero Marcelo na siyang award committee chairman. Okay, kailan po ipinanganak itong kasi kayo raw may-ari ng Illustrio Media. Tama ba? Illustratio o Illustrio? Illustratio. 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 Social Media Consultancy Services. Ano po kailan po ito na ipinanganak? Kailan po ito na buo? Actually po, Sir Dodong, 2020 pa, meron na pong social media agency po. Ako po. Kaso wala pang pangalan nag-iisip pa po ako noon. Kaya naitatag po ito, naipanganak tong Illustratio last 2021 po. Ano po? Anong taon? 2021. 2021. Ibig sabihin ito, mga dalawang taon pa lang po ito. Pero opo, nakatatlong taon na po. Tatlong taon na. Panahon ng pandemic. Opo. Kasi Sir Dodong, nung time na yon, ang daming mga businesses po na traditional. Tapos kailangan nilang mag-transition ng digital. Okay. Pagkakataon, dapat pala, Professor, magpasalamat po kayo sa COVID-19. Ina-positive, no? Ina-positive, yeah. Kasi kung hindi, baka hindi pa ipinanganak ang Illustratio, Social Media Consultancy. Okay, tama. Timing na timing po, pandemic, kailangan natin ng kakaibang mga negosyo. Kakaibang magle-level up tayo sa negosyo at yung mga F2F, ala na po yan, nung panahon ng pandemya, ano po ang naging inspirasyon para inyong buuhin itong ganitong uri ng negosyo, Professor? Actually po,
2014, nag-freelance na po ako. Freelancer po ako. Habang nagtuturo po ako sa school, nag-freelance po ako. Online, digital po. Tapos nung panahon ng pandemic, ang dami pong mga OFW na napabalik po dito sa atin. 'Di ba, sa Pilipinas. Tapos may mga skills po sila. Marunong po sila sa computers. Tapos dumami yung freelancers. So nung time na yon, na-inspire po ako na i-hire sila, na kumuha po ng mga OFW na maging part ng Ilustratiyo para po nang sa gayon, di na sila pupunta ng ibang bansa. Kumbaga, kahit nasa bahay sila, kasama nila, family nila, may work po sila. So yun yung pinaka-inspiration po. Nung mabuo po ninyo, paano ninyo pinalago ito sa panahon na kung saan medyo sinusubok ang mundo? Hindi lamang po ang Pilipinas ang sinusubok during that time, kundi ang buong mundo. Paano po ninyo napalago po ito? Kayo po ba hindi naman kayo po pwede pumunta sa kung saan-saan kasi bawal magbabiyahe. Ano po ang ginawa ho ninyo? Ang ginawa po namin, tiningnan po namin dito po, within Metro Manila, yung mga businesses na namatay. Yun pong traditional po kasi, di ba? Kasi hindi po pwede. Na pwede naming buhayin through digital. Okay. So, minessage po namin sila isa-isa. Baka pwedeng maging partner nyo kami sa business ninyo. Kami po bahala mag-promote via social media or via digital po. So, yun po, doon na nag-start po. Nag-boom na lahat. Tapos, mas dumami po yung clients namin through recommendations. Okay. Ganda, no? At kakaiba yung naisip po ninyo, Professor, siguro, ewan ko lang, no? Kung sumagi po yan sa iyong kaisipan nung kayo po ay nag-aaral, magkakaroon ako ng ganitong uri ng negosyo na kung saan magiging consultant po ako sa iba't ibang mga, sabihin natin, kasi kayo po pwede ninyong pasukin lahat ng platform, di po ba? Di ba? Yes po. Opo, pwede niyo pasukin. Okay. Pwede bang malaman kung sino-sino na yung mga kilalang company na inyo pong naging client ngayon o prospect? Meron pong ano po kasi, may confidentiality, no? At meron tayong pinirmahan. Pero magbabanggit na lang po ako ng ilan po. Na hindi ko papangalanan, pero sa industry po ng motor. Motor, po, okay. Opo, kilala sila. Tapos sa beauty clinics po. Yan. Anong ginagawa? Anong ginagawa ng Illustratio? Paano po ninyo? Anong ginagawa? Ang ginagawa po ng Ilustratiyo, bali po, halimbawa may business po kayo. Wala po kayong social media pa. Hindi pa po kayo kilala online or virtually. So, ang gagawin po namin, magkakreate po kami ng page. Gagawa namin ng page yan. Gagawa namin ng iba't ibang accounts sa iba't ibang social media. Tapos, gagawan po namin ng ads. Di ba yung uso po ngayon? Kasi yung ads dati, through TV lang through mainstream. Ngayon, pwede na po tayong mag-ads sa lahat ng platform. Katulad po ng Media House Express po. Di ba? May mga times po na nag-ads po tayo. Yan sa social media. So, ganun po yung ginagawa po natin. Tapos, website po. Ganun ang parang lumalabas na sa bagay, ang ganitong negosyo malawak unlimited, di ba? Kaya hindi matindi ang competition para sa akin. Kasi ang lawak pa ng pag-aagawan nating cake, kumbaga, pie. Okay. Nung magkaroon kayo ng ganitong negosyo, paano nalaman ng Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers na mayroon tayong dapat bigyan ng award sa SOCMED, kagaya ho ng inyong Illustratio. How do you spell? How do you pronounce that? Illustratio. Okay, Illustratio. Paano nalaman ng Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers na nagbibigay po ng mga awards na kayo po ay isa sa mga naging awardee?
Bali po, nagulat na lang din kami. Ah. Yung executive assistant ko po, naka-receive po kami ng email. Mhm. Tapos nagulat na lang kami may awards. Actually, pangatlong award po namin itong Philippine Finest Business po ngayong taon. Okay. Tapos yun, nung na-message po, akala ko po scam kasi alam niyo naman po sa panahon ngayon, di ba? Oo. Opo. Tapos yun, nakausap ko po yung isa po nilang staff. Tapos yun nga po, legit nga po. Tapos, yun, awarded nga daw po kami. Pero Sir Dodong, yung nabanggit niyo po kanina, sobrang higpit po ng labanan po sa social media ngayon, sa digital marketing industry. Kasi ang dami pong social media manager, ang daming social media agency na nagkalat po ngayon. Pero iilan lang po talaga yung registered. Pumasok sa isipan ko, Professor. Okay. Kung sabi ho ninyo marami na. Ako naman, ang tingin ko sa akin, malaki yung cake na ating paghahatian. Kaya hindi problema yan. Pagandahan na lang ng serbisyo. Ngayon, bakit po kayo kukunin? Kung gusto po ng isang negosyante na itap ang inyong services. Yan po. Yes. Paano po? Unang-una po, ang mga staff po namin ay equipped. Tapos, under po ng DICT. Okay. Mga graduate po ng training under DICT, Department of Information Communications Technology po. Ang ating mga staff, hindi po tayo nag-hire po ng mga yung mga hindi equipped. Tapos pa experience po tayo since 2018 naggagawa na po personally po, nag-social media na po tayo since 2018. Kanya nga lang po nagkaroon ng Illustratiyo 2021 na kasi during pandemic, madami pong may nangangailangan. So yun po, skills, experience, tapos manpower. Yan po, fully equipped po tayo at saka skilled po ang ating mga staff. Okay, very good. Alam mo, Professor, ako'y natutuwa sapagkat galing ako sa mainstream media, pero hindi matatawaran ang kapangyarihan at impluensya ng SOCMED. Talagang kaya nga isang magandang bihikulo po talaga ang internet, mga ganitong negosyo via internet, sapagkat ang mga tao ngayon sobrang busy, hindi na po pwedeng basta pupunta sa mga opisina at saka di ba magipag-negotiate. Nasa opisina ka lang o sa bahay ka lang po, pwede ka na Professor Ron, mayroon ba kayong pwede bang ganito ang gawin ninyo? Kaya nyo bang gawin to? Pag sinabi ni Professor Ron, yes, how much? Di ba? Tapos ang usapan. Tapos gagawin nyo na yung inyong dapat gawin. Okay, Prof. Hindi ko nga pala nabanggit. Sa sobrang excited po ako na makausap po kayo. Hindi ko nabanggit sa mga nakikinig sa atin na mayroon tayong parapol. Maraming salamat po sa La Visual Corporation sapagkat mayroon po tayong parapol. 5 tag-100 at isang 500 pesos. Panghuli natin yung 500 pesos. Baka mamaya pag natuwa pa si Professor Ron, madagdagan pa yan. Tapos matuwa din si Dodong Alan, madagdagan pa yan, di ba? Depende yan. Kaya mayroon lang akong gustong sabihin sa mga nakikinig sa atin na para makasali po kayo, mayroon namang mechanics dyan, pinalabas na po namin at sasabihin na rin po namin sa inyo. Basta sumali po kayo, may mga hashtag dyan. Pagkatapos ilalagay po ang inyong mga pangalan sa roleta at makikita ho ninyo pag-ikot kung sino po ang hihintuan ng araw, yun po yung magiging winner na po. At pwede namin sabihin sa inyo na at saka gusto namin sabihin sa inyo na wala po itong daya, transparent po ito. Okay, pwede tayong kumuha ng mga siguro 3 kasi 27 minutes na past 4 o'clock. Mga 3 pong winner, Benjo. 3 winners para maging masaya yung ating mga nakikinig. Ang dami na hashtag Illustratio, Media House Express, hashtag Philippine Finest Business Awards. Para sa akin,
yung kung isa lang ang sasabihin niyo hashtag, tapos isang pangalan, tapos napakaraming mga hashtag, isa lang po ang ilalagay namin pangalan. Masasayang lang po yan. Kaya, tama na yung isa. Kaya patuloy, hinahabol ko, kung halimbawa, si Vincent Alcantara Raimundo, o Arlene Abiera, Jojo Naking Catalan, Arlene Abiera. Pagka magpaulit-ulit ng mga pangalan ho ninyo, isa lang po yung isusulat po namin. Hindi papayag po si Professor Ron Bidia na marami pong pangalan, isang tao lang. Marami hong entries, isang tao lang. Okay, nakahanda na ba yung tatlo? Pwede na? Sige, ayusin mo muna. Dito muna ako sa mga ilang katanungan. Okay, tinanong ko na po, Professor, na ano po ang kaibahan ninyo sa ibang mga kagaya ho ninyo ang serbisyo. Paano nyo naman, kahit hindi nyo nabanggitin paano nyo naman nire-rate yung inyong halimbawa mga services? Let's say ang isang kagaya ng butika o di pharmacy maghihingi ng serbisyo sa inyo, at narito naman ang isang kabubukas pa lamang na talyer. Gusto rin kasi gustong kumita, ang ganda ng serbisyo ng illustration, social media consultancy services under Professor Ron Bidia. Parehas lang ba o case-to-case basis? O mayroon kayong parang rate card na susundin against media value? Actually, Sir Dodong, meron po tayong tiering na tinatawag. Meron po tayong basic package, mga iba't ibang packages po. Pero Sir Dodong, simula po nung nag-start po si Ilustratio, marami na po tayong natulungan na startup. Yun po talaga yung goal po ng Ilustratio, matulungan yung mga startup. Meron po kaming promo po sa mga startup, sa mga nagsisimula na businesses. For only 10,000 pesos po, sa isang buwan na po yun. Kami pong bahala mag-handle ng accounts ninyo. Tapos kung wala po kayong accounts, kami po ang gagawa ng social media ninyo. Okay. Alam mo, ako'y nagagalak sa sinabi ho ninyo, Professor, kasi napaka-affordable. Sabagay, ganun din kami. Affordable din naman kami. Kayo, very affordable. Kung ako'y may 10,000 at kayo nung mamamahala parang kayo nagmamarket, di ba? Parang gano'n po. Nagmamarket na po kayo. 10,000 para sa akin kung ako'y magnenegosyo at saka gusto kong kumita at ang ROI naman magiging okay. Gagastusan ko yan, 10,000, di ba? Okay yung presyo ninyo. Presyong kapatid yan, Professor. Opo, presyong kapatid. Presyong kapatid. Okay. Gaano karami naman po yung inyong mga magagawa o empleyado? Ang staff po natin ngayon ay 52 po. All over the Philippines na po yun. Tapos meron din po kaming staff po abroad. Kasi meron po kaming mga clients na gusto nila yung national nila. So ang ginagawa po namin, nag-hire po kami doon sa bansa nila through online din po. Ayun, ganun po. Tapos sinahire namin yung national na yon. Tapos tie up po kami. Parang nangyayari, third party po kami. Yung mga magagawa ho ninyo, mga staff ho ninyo, not necessarily na nandito sa Pilipinas? Ganon? Yes po, meron din po. Okay. Ganda. Pwede rin kung ganon po ang inyong schema sa pag-hire, pwedeng work from home lang. Yes po, actually po, Sir Dodong, work from home po. Dito po sa office namin, sa Cavite po, 5 lang po ang resident po. 5 lang po yung physical po na pumapasok. Okay. Pero marami kayo sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Yes po. Okay. Yes po. Alam nyo... Tapos meron din po kami, Sir Dodong, na staff po na 17 years old. Pero syempre with consent po yun ng parents kasi under po ng batas po natin. Pero tinutulungan po natin yung mga bata na yon kasi
pampaaral po nila, pang-support po sa studies nila. Naku, dapat nga kayo bigyan ng award ng Philippine Finest Business Awards, ano. Tama lamang po na bigyan kayo ng ganung parangal. Okay, ang inyong ginagawa, nakatulong kayo sa ekonomiya ng bansa natin. Nakakatulong pa kayo magkaroon ng trabaho sa ating mga kababayan, hindi pa kayo nakakadagdag ng perwisyo sa lansangan. Kasi work from home eh. Di ba pagka lumabas po yan at sasakay ho ng sasakyan, o di kaya kung mayroong sasakyan, sigurado kakadagdag po yan ng traffic sa kalsada. Pero kayo, ang inyong trabaho, ang inyong business, bahay lang, pero kikita na. Di ba? Ang laki ng tulong po yan. How do you feel na kayo po ay nabigyan po ng ganung parangal ng Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers bilang awardee? Nung una po, hindi kami makapaniwala kasi po wala pa po kaming 5 years kasi usually po, di ba, ang mga awardee po, matagal-tagal na sa business, sa industry. Tapos, at saka marami po kaming mga, kumbaga, kuya-kuya, mga ate-ate na social media agency na mas matagal na sa amin. So yun, parang nilulook up namin sila. Tapos ito kami, nagsisimula pa lang po, awardee na po ng ilang mga awarding body. Nakakatuwa po, overwhelming po yung pakiramdam. Tapos parang ito po yung nagva-validate na tama yung ginagawa mo, na maganda yung ginagawa mo. Parang ganun, validation po ito mga awards na ganito. Nakaka-inspire, Nakaka-inspire po sa ating mga sarili na ganun po ang naging lundo ng ating paghihirap o pagsisikap. Yes, congratulations, Professor Ron Bidia. Bidia? Ganun ba? Bidia? Bidia. Parang Ilustratio. Actually, Sir Todong, yung ilustratio, sa Latin term po yan. Latin term ng enlightenment. Pero meron kita kong ilustrio. Parang ganun din? Iba? Iba po, ilustratio po. Ilustratio yung sa inyo. Bidia. Okay. Parang malapit-lapit sa media. Yes po. Okay, kaya tama lamang po na nasa nasa SOCMED, parang sa media industry. Okay, saglit lamang ho. Magbabalik po ang pagkipag-usap po natin kay Professor Ron Bidia. Nga pala, Prof, may tanong na ako. Ano ang PHM? Master of Philosophy po. Ano pala kayo? Master of Philosophy. Kaya siguro parang nanliit ako tuloy. Prof! Parang philosophy po, no? Nagliit tuloy ako sa iyo. Okay, kasi na po kayo? Licensed Professional Teacher, tapos Master of Arts in Education, patapos pagdating ho sa yun? Master of Master of Philosophy. Sa susunod, Prof, pag mayroon akong ikasasangguni sa iyo, kasi kayo po, sasangguni ko yung aking puso at damdamin. Saglit tawag ko, mga masugid namin taga-subaybay. Narito po muna ang ating himpilan. Pagbabalik po namin, ay magkakaroon muna kami mga 3 winners. Pagkatapos balik tayo sa Q&A kay Professor Ron Bidia. Okay. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Bistag in Action, paglalahad ni Dodong Alan kung ano ang nasa likod ng mga balita. Bistag in Action, mga kaganapan sa ating bansa, sisilipin, uuriratin at pupunahin dito lamang sa Media House Express. Narito na si Dodong Alan sa Bisayang Tagalog o Bistag in Action.
Okay, balik tayo rito sa ating palatuntunan, Bistag in Action, at ang ating panauhin po ay walang iba kung hindi si Professor Ron Bidia. Siya po ang may-ari ng Illustratio, Social Media Consultancy Services. At magkakaroon muna tayo ng 3 winners para sa ating paraffles, at pag-iusap natin doon sa mananalo, kaagad ay padala ho ninyo yung inyong GCash number para ipadala namin kaagad din po ang inyong mga napanalunan. Okay, Prof, kayo po, it's you have the liberty to read and call kung sino po yung mananalo. Okay, spin to win. Go. Yan, congratulations po kay Sir Louie Ermino. Okay, congratulations, Louie Ermino. Padala ka agad ang GCash dito sa amin para pagkatapos po ng ating programa, ipapadala rin po namin sa inyo ang inyong napanalunan. Okay, another one. Beljobel Alcantara. Sabi po ang pangalan, no? Oh, Beljobel Alcantara. Congrats! Congrats po. Congrats po. Congrats. Kaya pangatlo, pagkatapos niyan, Q&A muna tayo at tapos balik tayo sa ating dalawang winners ulit. After Q&A, dalawang winners, pagkatapos kwentuhan ulit kami ni Professor, tapos yung 500 pesos na panghuli. Okay, last, pangatlo po ito. Last for this first batch. Okay. Congratulations kay Miss Jenny Debluis or Debluis. Okay, Debluis or Debluis, tama, professor kasi, professor siyempre, licensed professional teacher po yan, kaya alam niya, Debluis o Debluis, parang bolso, Borgis. Okay, balik tayo rito sa ating Q&A kay Professor Ron. Okay, Prof, siguro bata pa po kayo, mas matanda ako sa inyo, hulaan ko lang kayo po ay nasa early 40s. 32 pa lang po. Oh, tanto mo? Mali ako kasi hindi dinarapit ko yung edad mo sa akin. Okay, kung nasa 30 pa lang po kayo, Prof, by that time na kahalos kaano ka lang kita kalahati lang yung edad mo sa akin. Siguro by that time na kasing edad na tayo, anong tinitingnan mo dito, anong nakikita mo sa yung negosyo dito sa Illustratio Social Media Consultancy Services? Ngayon po kasi dinidinig po sa Kamara yung freelancing act. Yun pong para sa mga freelancers na magkakaroon na ng tax po ang mga freelancers, online freelancers. So by that time po, nakikita ako na since may tax na, required na magkaroon ng office, naiisip ko po, pino-foresee namin na every region, meron na po kaming offices. Hindi masama. Hindi masama. May mga satellite offices na po kayo. Yeah, satellite offices. Siyempre, dito pa rin sa Cavite, ang pinaka-main office. Saan kayo sa Cavite, Prof? Sa Imus po. Imus, malapit-lapit lang kayo. Lampas pa ako, doon pa ako sa Jan 3. General Trias, Cavite po ako. Magkatabi lang tayo, Sir Dodo. Oo, magkatabi. Pero sana tagos-tagusan para yung MRT ba? Yung LRT. Makarating na doon sa atin para pagka pumunta ko sa office ng Illustratio
Illustratio Social Media Consultancy Services, isang isang station lang, bababa na ako, may paguntahan kay Prof. Okay, Prof, sa inyong pananaw, kasi ngayon talagang wala tayong ang bansa natin at saka yung mundo talagang paunlad ng paunlad. Yung teknolohiya talagang hindi po pwedeng mag-retroact tayo, kumbaga sana bumalik tayo, di ba? Dito tayo sa paunlad. Anong nakikita ho ninyong mga pamamaraan pa na po pwedeng sabihin natin na kahalintulad ng trabaho o business ho na pinasok ho ninyo? May nakikita po ba kayo na mga pagbabago na level up po ang inyong negosyo? I mean, yung pamamaraan. Mm-hmm. Sa nakikita ko po, yung dahil progressive nga po tayo, nakikita ko po lahat tayo magkikita na talaga sa virtual. Tapos ang mga meetings natin na ganito, mawawala na yung face-to-face. Lahat naka-hologram na tayo lahat. Even yung mga business proposals natin, wala nang face-to-face. So feeling ko darating yung time na puro virtual na lang, na medyo nakakalungkot po yun kasi wala nang personal touch. Pero yun yung progression na tinatawag po natin talagang yun ang papunta tayo ron di ba? Papunta tayo ron. Parang nakikita rin po ba ninyo kung mangyayari yan medyo mawawalan ng trabaho ang marami sa ating mga kababayan, o mayroon ding pagbabago dahil sa pagbabago sa teknolohiya, as is lamang po, di kaya mas lalong kailangan po ang mga tao, kasi baka AI na lahat yan. Opo, Sir Dodong. Umattend po ako sa UP ng conference tungkol sa AI po, sa ChatGPT. May isang question po doon yung student. Sabi niya, darating po ba yung time nga na puro AI na wala ng manpower? Imposible po yun kasi ang building hindi kayang buuin ng AI. Mga ganun. Kailangan pa rin natin. Katulad po ng structure. Yes po, katulad ng structure ng technology. Kailangan po ng manpower yun kasi hindi mabibuild yun, yung infrastructure ng internet kung walang tao. Katulad po natin dito sa media, hindi naman po pwedeng ang magre-report niya AI, di ba? Mahirapan po siya. So feeling ko hindi po darating sa panahon na mawawalan tayo ng trabaho, puro AI. Hindi po kakayahan. Kasi meron kami pinapagawa rito ng mga trabaho sa aming mga nag-OJT, professor, i-share lang namin. Meron kami mga pati boses, pati yung mga sinasabi, AI na yung sabi ko, AI na, sino ba yan? Kaninong boses yan? Boss, niyan, boss, AI na yung mga, mga high-tech na tayo, artificial intelligence na yan. Yung sinasabi po ninyo na, ChatGPT? Yes po. Pagka, ako hindi ko pa nasusubukan yan, pero yung kwento sa akin, ng mga ITs namin dito, pwede mo raw pagawin. Gumawa ka ng ganito. Sabi ko, kailangan pa rin ng tao, tama yon. Kasi kung halimbawa sabihin ko sa ChatGPT, gumawa ka ng pera para sa akin. Para marami kami pera ni Professor Ron. Hindi niya kakayanin yan. Okay, Prof, baka mayroon kang advice dito sa mga gustong magnegosyo o di kaya mga papasok sa larangan ng nagagamit ng bagong teknolohiya kagaya ng internet, ano po ang inyong maipapayo? Sa mga magsisimula pa lang po at nag-iisip pa lang na mag-start ng business, siguraduhin po ninyo unang-una na passion nyo yun. Kasi mahirap pong magtayo ng business na gusto nyo lang. Mas maganda yung passion nyo talaga para whatever happens, mawalan man kayo ng gana, babalik at babalik kayo kasi passion nyo nga yun. Pangalawa po, syempre, kailangan ng support ng family. Huwag po kayong magsisikreto na magtatayo kayo ng business tapos magugulat na lang pamilya nyo may business na kayo.
i-open nyo sa family nyo kasi yung unang magso-support dyan, pamilya nyo. Tama. Sa kanya na banggitin sa mga kaibigan nyo. Kasi, Sir Dodong, napansin ko no, sa mga clients namin, karamihan, yun yung kulang sa kanila. Yung family po. Mas sinusupport daw sila ng mga kliyente kesa sa family nila. So yun, maganda po pangalawa, ganon. Pangatlo po, hanapin nila yung mga tamang tao na tutulong sa kanila. Kasi mahirap po, lalo ngayon, maraming mga social media manager na kumakalat sa social media, na social media manager daw po sila, no? Pero pag andyan na yung trabaho, hindi naman po nagagawa ng maayos yung pinag-usapan. So yun, maging mapanuri po tayo, maging mapagmatsyag dyan sa mga tao po natin, sa mga kinakausap. So yun po ang mapapayo ko sa mga nagsisimula. Well said, Professor Ron. At yung pamilya natin, sigurado na ang ipapayo yan yung talagang totoo. Hindi ho, papayon mo kayo para para ikasasama ho ninyo, di ba? Siyempre may pagmamalasakit ng pamilya natin. Okay, doon muna tayo sa another 2 winners. Pagkatapos dyan, mayroon na naman po kaming mga huntahan ni Professor. At yung last winner na 500 pesos, panghuli po namin yan para maging masaya yung ating kwentuhan dito sa Media House Express. Okay, another set of winners po tayo. 2 winners po ngayon. Nakahanda na ba tayo? Benjo? Okay, go. Okay, spin to win again. Prop yung mananalo. Sige po. Ayan na. Sino kaya? Iniikot na po ang ruleta. Napanood ko na rito, humina at ang internet natin. Internet mo, Professor. Okay, sino? Ayan, si Ligaya Torrenueva. Yay! Congratulations, Ligaya. Mapapansin ho ninyo, dito sa bandang facing sa inyo mga gamit, kung ano magagamit ho ninyo, cellphones, o di kaya laptop, or tablet, pwede TV, screen, TV screen, bandang kanan po ninyo, nandyan yung mga pangalan. Lahat ho ng naihabol namin ng mga pangalan, kaya maaari yung iba na nahuli, hindi po namin naisulat, pero tandaan ho ninyo, hanggat maaari isusulat po namin lahat yan. Lahat ho ng mga sumali po sa amin. Kaya dapat next time pag mayroon pong mga ganitong mga parapol po na ikakasa po ang Media House Express sa pagkikipagtulungan po ng iba't ibang mga kaibigan namin, kasangga namin, kagaya po ng La Visual Corporation, agahan ho ninyo para maaga rin po na isinasusulat yung inyong mga pangalan. Okay, spin to win. Go! Yan na, sino kaya ito? Sino kaya? Last na to. Si Julie Pearl Ignacio Baradi, kumpletong-kumpleto. Alam mo, Prof, wala akong nakikilala sa mga itong mga sumali sa atin, sumasali lang pagka mayroong parapol. Pero pagka regular lang na programa namin, kilala ko sila mga pangalan. Kaya nga, pag iba yung tuwa ko, pagka yun talagang kilala ko, ito parang, ngayon ko lang napapakinggan to. Okay, maraming salamat po. Congratulations muli sa lahat ng mga nanalo. At pag-ibigay ka agad ang inyong mga GCash number para may padala namin. Maraming salamat, La Visual Corporation. Meron pa tayong isang winner, 500 pesos. Okay, balikan natin si Professor. Professor, medyo may personal na konti. May asawa na po kayo? Wala po. Wala Single pa po ba? tayo. Kayong mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito.
Still available po si Professor. Tingnan ho ninyo, may-ari na po ng Illustratio o Tratio Social Media Consultancy Services. Siya po ang may-ari niyan. Tsaka kita ho naman ninyo, ang daming kurso nang nakuha. Maliban sa pagiging licensed teacher, professional teacher, magiging Master of Arts in Education, siya po ay isang, hindi ko naman sinasabing pilosopo. Philosophy. Pagdating sa philosophy kasi, Master of Philosophy, parang, para sa akin, mataas ang tingin ko. Kasi, basahin mo nga ako, Professor, baka naman po, hindi ka naman si Madam Auring, pero basahin mo. Nababasa ba ng isang kagaya ho ninyo, Master of Philosophy, ang at least mayroon kayong nababanaag sa isang tao na kausap po ninyo? Meron po, may mga time po na ganun. Nasa gestures, tapos sa tono ng pananalita. Kasi mayroon akong nakausap na professor, no? Isang parang psychic daw siya. Pero wala naman ko alam kung talagang anong background niya. Basta sinabi niya, Dodong, Alan, darating ang araw, tutulong ka sa paghubog ng ating bansa. At that was siguro mga 20 years ago. 30 years ago. Mga 30 years ago, 3 dekada na. Matagal na rin po ako sa media. Yun ang sinabi. Actually, dalawa kami pinagsabihan. Yung partner ko sa ibang mga radio station, dalawa kami, si Hero Robrigado at sa ako. Mayroong isang psychic na nagsabi, kayong dalawa ay makakatutulong po kayo sa paghubog sa ating bansa. Siyempre, binaliwala ko yan. Itong sa takbo ng mga pangyayari, humaba-haba na po yung natin, pagiging media man. Sabi ko, wala naman wala namang nangyayari sa akin. Pero nasa isip ko palagi yun, Professor. Nasa isip ko yung sinabi nung psychic na yan kasi pinadala siya sa ibang bansa sabi nila CIA daw ang kinuha siya ng CIA. Kasi talagang marunong siyang mayroon siyang kakayahan. May sinasabi nga nila ESP. Mayroon siya. Ngayon, sa panaginip ko, Professor, hindi ko akalain na mabubuo namin itong Media House Express. Itong MHE na at saka sabi ng kapartner ko rito, gawin mo in your name. O sige. Hanggang na nabuo po ito, nasa 4 na buwan pa lang po kami, Professor. Pero kagaya po ng Illustratio Social Media Consultancy Services po, gumagawa po kami ng kabutihan para maging ehemplo. Hindi lamang ng kahalitulad natin na trabaho, kung hindi, para na rin sa mga mamamayan at magdinegosyo. Okay, Prof, pwede isa na lang, Sige po. sa 500 pesos po, para sa last winner natin, kakapusin na tayo ng oras. Standby po sa susunod na programa. Joka Batang Batas, kasama ho ninyo si Attorney Jose Cabrera. Narito po ang last winner natin, 500 pesos. At pagkatapos niyan, mga parting words na ng ating panauhin si Professor Ron Bidea. Baka meron pa po siya gustong sabihin na hindi natin na itanong. Okay, spin to win. Go! Go, ayan ha. For 500 pesos. Sana kayo na. Kapit. Ay, lumampas. Chelsea. Hindi ko na naman kilala, Prof. Kaya yung reaction ko gano'n na lang po. Pero kung nanalo yung kilala ko, yay! Sa wakas, nanalo ka rin. Pero wag ho kayong mawalan ng pag-asa. Marami pa pong pagkakataon po. Si Professor po,
pwedeng bumalik naman po rito sa atin, maging panauhin natin, live na po, hindi na ho sa pamamagitan ng 'di ba, pagdating ng panahon. Lalo-lalo na Professor, pagka kayo po ay after the Hexagon event, you are welcome here sa Media House Express. Pwede kang bumalik rito at magkwentuhan tayo. Lalo na yung trabaho at saka yung business ho ninyo hindi ho magkakalayo sa amin. Magbigayan tayo ng mga ideas. Okay, Prof, parting words please. First of all po, I would like to thank Philippine Finest Business Awards and La Visual Corporation for letting me have my guesting with Sir Dodong Alan dito sa Bistag in Action. And see you po sa September 8 sa Hexagon Events Place, Quezon City para sa awarding ng Philippine Finest Business Awards. And thank you po Media House Express. I hope welcome. Looking forward na maging partner po tayo soon. Yes. Welcome po, Prof. At magkikita naman tayo sa sa Hexagon Events Place. Kasi isa rin po kami sa mga awardees. Okay. Prof, salamat po sa panahon. Saka, Prof, mayroon akong i-consulta sa iyo. Yung puso ko. Pag-usapan natin yan, Sir Dodo. Okay. Sige, maraming salamat po. Pinapatawa lang natin si Prof. Prof, bye-bye. Okay.